For today's video, another loan app ang pag-uusapan natin, and this time sabi nila is kaya nila magpautang sa inyo or sa atin daw ng up to 70,000 pesos. Talaga naman, paulit-ulit ng mga ganitong loan app na to, but susuriin natin. Titingnan natin, una kung okay ba ang interest rate, pangalawa, kung gaano kahaba yung loan term niya, pangatlo, yung amortization ba na babayaran natin ay equally distributed or 7 days lang, pangapat, tingnan natin yung feedback sa Play Store. So samahan niyo ako, pag-usapan natin si Flycash. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron na experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so itong pag-usapan nating online lending app na to, hindi ko alam kung paano sila nakapaglabas ng app sa Google Play Store, may approval ba sila ng SEC or what. But simulan muna natin, sino ba tong Flycash na to? Okay, i-check muna natin kung meron siyang website. Okay, tinay ko yung Flycash sa Google and yeah, wala po akong nakita regarding Flycash. Now, tingnan po natin ang kanilang Google Play Store profile. Check natin yung mga details na sinasabi nila doon. Okay, itong Flycash Lending Online, sabi dito ay galing kay Green Packet Lending Incorporated. Tandaan nyo po yan Green Packet Lending. So, click natin yung About This App. So, dito sa kanilang About This App, ang company name or ang app name nga is Flycash Lending and the company name is Green Packet Lending Incorporated. Ito yung registration number niya and then ito yung certificate of authority number. And upon checking Green Packet Lending Incorporated, ito po yung company details niya. Registered po siya since 2023 and then yan po yung office address niya. Meron po siyang secondary license, so talagang pwede siya magpahiram. So far, so good. Registered naman po pala siya. Let's go to the app itself kasi meron ditong information na hindi ko alam kung accurate ba based on the about page. Again, with this app is, ito yung basic process na pagka-download mo, i-enter mo ang inyong mobile number, then mag-OTP kayo. After the OTP, magpo-provide kayo ng personal information nyo. After the personal information nyo, magpo-provide kayo ng ID and the details of your ID. And upon continuing yung application nyo, magpo-provide kayo ng 5-character reference. And then, i-enter nyo na kagad yung withdrawal method nyo. And in this case, the available withdrawal method is only electronic wallet. So, wala kayong pagpipilian, hindi pwedeng banks or remittance center kung hindi e-wallet lang. After that, you'll be arriving na dito sa offer page nila. Itong offer page nila, kung titingnan nyo, ayan, medyo, ano ba to? Template na app? Kasi bakit may Spanish ba yan de aprobasyon and hindi ko alam, 99% de aprobasyon? Hindi ko alam ibig sabihin yan. And then, the loan amount na nakalagay dito ay 1,800 pesos to 6,500. And then, sabi niya, magbayad ka lang on time, susunod na loan mo daw ay 10,000 pesos. But, ito yung loan offer. Duration daw is 60 days. Walang ibang pagpipilian. Lending institution is Flycash Lending, but yung kanina nga, ang nagpapautang sa kanya ay si Green Packet, diba? Ayan, merong kang babayaran na admin amount, nagkakalaga ng 540 pesos up to 1,950 pesos. Yung actual na marireceive mo daw na amount ay 1,260 to 4,550. So, depending to sa kung magkano yung ma-approve sa yung amount. And then, yung amount due at maturity, kapag magbabayad ka na daw, yung utang na 1,800, babayaran mo ng 1,800 kasi binawas na dyan yung service charges and interest nila. And then, payment dates, ito daw, 3 payment, but the bulk of the first payment is nasa una. Meaning, yeah, 7 days lang talaga to. Ayan, and then yung withdrawal channel. So, ito you guys, click natin yung loan agreement. Based on the loan agreement to the lender is Wing of Integrity Lending Corporation. There's nowhere in this app na nagsasabi na ang nagpapautang dito ay si Green Packet. Hindi ko po alam kung bakit ganito. Ang pinafront nila na nagpapautang ay si Green Packet, while dun sa loan agreement, ang nagpapautang ay ibang lending company na. Para sa akin guys, clearly dito pa lang meron ng some sort of confusion na hindi dinidisclose na maayos. Bakit sa marketing, iba ang kumpanya? Bakit sa pagpapautang na, iba na naman ang kumpanya? Tipong kunyari, sabihin mo lang, for example, ay, trusted ko tong si Green Packet na to kasi nakautang na ako sa niya before. Pero nung in-install mo, pagdating sa dulo, si Wing of Liberty pala na meron kang bad record. Parang na-clickbait tayo or parang na-fall
false advertisement tayo in that sense. Checking the loan amount, isa pa to. Dito sa loan agreement is walang naka-indicate kung magkano yung hiniram mo or mahihiram mo. Hindi katulad ng ibang mga lending app na na-review natin na ini-specify nila dun sa loan agreement kung magkano. And at the same time, bakit kailangan range yung nandyan? Bakit hindi specific? Parang ang hirap kasi sabihin dyan kung magkano yung makukuha mo. Hindi mo alam pag ginet loan mo at dahil nakapag-provide ka na ng withdrawal channel, automatic na ipapadala na lang sa'yo. What if pala kung ang gusto mong hiramin ay 1,800 pesos lang kasi ang kaya mong bayaran ng interest ay konti lang, maliit lang, di ba? Pero binigyan ka ng 6,500. Di ba napaka-unfair no na parang hindi siya transparent? Feeling ko pwede siyang pumasok sa violation in Truth in Lending Act. Wherein, di ba, hindi transparent yung details ng loan mo. Hindi transparent yung details ng application mo. Kung pupunta ka sa bangko, mag-a-apply ka ng loan, before signing the contract, mag-a-apply ka syempre, di ba? Pag nag-apply ka, mabibigyan ka ng loan offer. And dito, yung loan offer nila, hindi pa sinasabi kung magkano. Tapos, pipirma ka na kagad, i-get loan mo na kagad. Di ba? Parang napaka-sneaky ng datingan netong lending app na to. Try lang natin i-calculate. So, sabi dito, kung 1.8 daw, 540 ang ibabawas. So, calculate natin yan. 1,800 minus 540, yan, 1,260 nga. So, 540 divided by 1.8, yan, it's 0.3. Tapos, i-divide natin to sa 7 days divided by 7 days. Yan, lumalabas na 4.28 per day ang interest rate niya. Kung kukunin natin ang APR niya, i-multiply natin by 365 days, yan, nasa 1,564% ang kanyang APR. So, napakataas po. Check lang po natin kung merong feedback coming from Play Store. Okay, so meron daw 4.6 stars sa 11,221 na reviews. Flycash lending is super legit. Hope, approve, hoping. Yeah, so alam na natin ibig sabihin nito. In exchange of 5-star rating, nandun yung possibility na ma-approve ka. So, di ba? Hindi okay na reviews itong nakikita natin. Siguro when we click critical reviews. Ito, like for example, 9625. Sabi niya, not recommended na loan app. Grabe, trauma ko sa Flycash app na to. Grabe manghara, sobra parang di makapag-antay. Napaka-rude ng staff dito. Mga message nila, nasa na po ang payment nyo? Dito, kahapon pa ang due date nyo. Baka hanggang ngayon, wala pa din ang bayad nyo hanggang problema. Ang gulo. Ito pa, they are harassing you. Paano mo mababayaran utang mo sa kanila kung 1,620 lang na-receive mo sa 3K? Grabe yun 1,620 sa 3K. Almost half. Tapos babayaran mo yung 2,600 within 7 days. So, feedback na rin po ng ibang tao to. It's a scam. Don't try to open this app. It's very harmful. It's going to get in your data information. Never to approve any loan application. Well, tama naman din po siya. For our conclusion with regards to this Flycash na lending app. Ako if I see a single red flag, for example, misrepresentation. Iba yung company name sa ina-advertise nila na nagpapautang and then iba yung company name dun sa loan agreement. For me, that's one of the red flag na sasabihin ko, hindi ko ma-recommend itong lending app na to. And apart from other red flags natin, the 7 days, the high interest rate, di ba? Pero yun pa lang sa simula pa lang, sa marketing pa lang, sa ads pa lang, nakita ko na kagad na may something fishy dito sa way of pagpapautang nila. Okay, for our question of the day. So, naniniwala ako na prevention is better than cure. Kayo ba, sa tingin nyo, mas okay ba na labanan itong mga ganitong lending app na to, mag-file tayo ng cases sa kanila, or magkaroon na lang tayo ng information drive about these lending app practices para naman instead of gagamutin natin yung sitwasyon, ipe-preventa lang natin yung mga tao na manghirap. Nakatulad ng ginagawa ng channel natin. Ano sa tingin nyo mas okay? Let me know sa comment section sa baba ang point of view nyo regarding this matter. And meron kang chance na manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay JR Estanislao at JR Estanislao 3034. Sabi po niya, pa-shoutout sir, sa tanong mo, ang masasagot ko po ay hindi at oo. Bakit? Kasi kung wala na talagang choice, maigagrab ko talaga kahit alam ko na red flag kasi emergency at no choice na. JR Estanislao, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!